Cyanide bottles na nadiskubre sa Ayungin Shoal. Ating pong pag-uusapan kasama si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea. Admiral Trinidad, magandang tanghali po sa inyo. Yes, magandang tanghali, Weng and Dayan. At sa mga taga-subaybay ninyo, magandang tanghali sa ating lahat. Right. Sir, ano po ang masasabi po ninyo sa aligasyon na fabricated lang di umano ang pagkakadiskubre ng cyanide sa Ayungin Shoal? What do we expect, Dayan and Weng? Aaminin nila? Lahat naman ng ito, part ng deceptive messaging nila ito. Lahat naman lang nilalabas natin na katotohanan through our transparency initiative. Talagang kinokontra nila at sinasabi na nagawa-gawa natin. Una sa lahat, hindi tayo gumagawa ng kwento. Number two, last year pa na-confiscate ito. It took time bago na ibaba rito at naipatest natin. Number three, nilalabas natin ito para malaman ng taong bayan anong ginagawa ng Partido Komunista ng China sa ating mga karagatan. Kamakailan lamang, hindi lang cyanide but even the espionage issue, nilabas din natin. So we are not in the process of fabricating information. What we are bringing out to the public, ito ay totoo. Sir, gaano po ba kabigat yung banta ng paggamit ng cyanide, hindi lang sa marine environment, pati na rin sa seguridad ng ating mga tauhan sa BRP Sierra Madre? Ito ay nakapinsala sa ating marine environment. Merong irreparable coral reef damage na ginawa ang paggamit ng cyanide. Number two, Weng and Dayan, we are exposing our men to greater risk pag ang isda ay ma-ingest nila or mahigop ng ating desalinating machines aboard ship, posibleng may mangyari sa ating mga kasundaluhan aboard BRP Sierra Madre. In fact, we are checking kasi yung 4 na instances, 3 may na-confiscate, 1 na-observe via drone. On the 4 instances, yung 3, araw. Yung October incident, ito lamang ang nangyari sa gabi, ito lamang ang pinakamalapit sila. Less than 200 yards. Yan, yung nasa video ngayon. Less than 200 yards sa ating barko. And wala man sa huling isda or mga clams. Walang mga nets na nakita. So, ang tanong ngayon na pinag-aaralan namin, was this an attempt to possibly poison our men by putting cyanide into our suctions ng ating mga desalinating machines? Ito ang pinag-aaralan namin, Weng and Dayan. Alright. Well, sir, sa inyo pong monitoring, gaano po kalawak po yung coral damage sa lugar na posibleng dulot po nitong paggamit ng cyanide? Yes, I could not give the exact in terms of square miles, pero kung makita natin sa photo, napakaliit na lang ng BRP Sierra Madre at napakalaki ng area. I could say a good number of square miles. Yun pala ang napuntahan ng ating mga kasundaluhan sa BRP Sierra Madre. And I will not be surprised kung sa ibang parte pa ng shoal, in fact, sa ibang shallow waters within our exclusive economic zone sa West Philippine Sea, maaring marami na rin dyan ang may irreparable coral damage because of the use of cyanide fishing. Sir, sa lahat-lahat ng nangyayaring ito, ano po yung konkretong hakbang na ginagawa ng pamahalaan para mapanagot yung mga sangkot sa umano'y illegal at mapanirang gawain sa West Philippine Sea? Una sa lahat, Dan and Weng, yung ginagawa ng ating Sandatahang Lakas is to continue our patrols. We document everything, we report everything. Number two, yung mga nakukuha natin videos, reports, pictures, ay binibigay natin sa Department of Defense and the National Security Council for them to check everything and to engage the Department of Foreign Affairs for the appropriate action. Kung magpa-file ba sila whatever diplomatic protest or whatever, yun ang tulong natin. But sa hanay ng AFP ay magpapatuloy tayo sa mga patrolya natin. Kaugnay po niyan, sir, sa usapin po ng international law, kabilang po ang UNCLOS, ano po yung maaaring maging aksyon ng Pilipinas laban po sa ganitong paglabag? Without going into or intruding into the function of our diplomats at DFA, if we have sufficient evidence, one of the options which they may consider, I believe pinag-aaralan na ito ng DFA, DOJ, is to file another complaint sa arbitral tribunal, this time on environmental damage or degradation.
But we leave it up to them kung anong hakbang ang kukunin ng gobyerno to their respective departments. Sir, bukod po sa posibleng paggamit ng cyanide, inihayag po ninyo yung pagkakaroon ng heavy duty na mga net sa bahagi ng Ayungin Shoal. Pakipaliwanag nga po ito at ano po bang implikasyon nito at anong klaseng net po ba itong sinasabi ninyo? Yes, Diane and Beng, after the increase of their coercive and aggressive actions last year, in fact, even the other year, yung June 17, Rore na may naputulan ng daliri na sundalo natin, after the collision na nangyari sa kanila, 11 August last year sa Baho de Masinloc, napansin natin na may increase or may surge of their presence sa Ayungin Shoal. Kasama dito ang pag-blockade ng entrance. Nilagyan ito ng mga nets na malalaki. Ito mga net ay makapag-impede ng ating mga barko, ng ating mga RORE mission, lalo pag ito ay tumama sa propeller. Maintagal ang propeller, hindi makatakbo yung ating mga boats. Hindi lamang yon, yung mga nets na ito, pag lumubog ito ay nakakapinsala sa corals. At makita rin natin, marami tayong pictures na nilabas on the effect of these nets sa undersea marine growth and marine life. So this is another form of environmental degradation, yung paggamit ng mga ganitong klaseng nets. Sir, kapag nagpatuloy po yung ganitong aggressive actions, paano po nakakaapekto po yung ganitong uri ng aktibidad sa kabuhayan po naman ng ating mga mangingisdang Pilipino at sa food security po ng bansa? Yes, it is too early to speculate kung sa Ayungin Shoal ang mangyari sapagkat wala tayo gaano mga marginal fishermen doon kasi malayo. Yung ating mga marginal fishermen, yung mga namamangka lamang, ay sa mga municipal waters and yung accessible reefs sa West Philippine Sea. Ang bigger issue dito is yung sira na nangyayari sa reef natin, yung irreparable damage. But we have still to check sa other fishing grounds natin kung may ganitong paggamit pa ng mga illegal fishing methods na maapektuhan tuloy ang ating mga fishermen. Okay sir, mensahe niyo lang po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga mangingisda. Yes, sa ating mga kababayan, sa ating mga mangingisdang Pilipino, maaasahan ninyo na ang inyong Philippine Navy, inyong AFP, ay magpapatuloy sa ating pagpatrolya sa ating mga karagatan. We owe it to you na dapat may access kayo sa ating mga fishing grounds. Kami po ay nandito para sa ating mga kababayan. When we have a strong AFP, you have a strong country. Magpapatuloy po ang inyong AFP sa pagsuporta sa pagtaguyod ng ating soberenya at integridad ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Well, maraming salamat po sa inyong oras. Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea. Thank you po, sir.